Praise God, isang mapagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Salamat sa Diyos sa magandang buhay, umaga na ibinigay sa atin, sa bawat isa sa atin. Salamat sa buhay ng bawat mga mananampalataya. Salamat sa lahat po ng mga nagpe-pray sa amin dito sa lugar ng Quezon. Salamat at nakapag-live streaming ulit tayo. At tuloy-tuloy na po ito. Salamat sa Diyos sa kanyang pagbibigay ng maayos na signal. Para sa lahat ng mga sumay, 2 linggo po tayong walang live ditong mga nakaraan dahil inaayos pa natin yung signal. Pero ngayon pong oras na ito ay muli magsisimula ulit yung ating live streaming araw-araw. Tuwing alas 5 po ng umaga, medyo na late lang ako ng 10 minuto dahil nag-ayos pa po ako ng medyo madilim pa. Kailangan ng dagdagan ng konting ilaw para magliwanag. So, salamat po sa lahat ng pastor, Luzon, Visayas, Mindanao, mga mananampalataya at mga disciple pastor. Sa lahat po na nakakapanood ng live streaming na ito, pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. At bago tayo mangaral, ay tayo muna ibabati ng ating mga kaibigan. Kumusta po dyan sa lahat ng mga taga-Saman? Mula kay Pastor Paul Lapura, at Pastor Proel, Pastor Rene Toslo, Pastor Jeremiah, Pastor Rodel. Yan, pagpalain po kayo ng Diyos dyan sa lugar ng Samar at ganoon din sa taga Leyte, mga pamilya Camposano, pamilya Austria at pamilya lahat ng mga kapwa manggagawa dyan sa lugar ng Leyte. So salamat po sa Diyos. At ganoon din dito sa Luzon, salamat sa mga pastor, Pastor Mancheng Montevergen, pastor, sa lahat ng pastor na aking nakilala rito. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At dalahin ko sa umagang ito, patuloy tayong ingatan ng Diyos, samahan ng Diyos, at sino mang mayroong karamdaman, bigyan ng kagalingan. Condolence sa pamilya Nugar sa lugar ng Calamba, Laguna, ay condolence po. At ganoon din sa pamilya Manipol sa lugar ng Laguna, Rogelio Manipol, si Brother JV, Sister Mara, at kay Brother JR. Ganoon din sa pamilya Oroga, pagpalain kayo ng Diyos. At pamilya Laurente, kay Brother Jason at Sister Malu, pagpalain kayo ng Panginoon. At ganoon din sa pamilya Chua dyan sa lugar ng Pampanga, sa lahat na makakapanood dito mamaya. Kay Sister Jengjeng, Brother Junjun at Sister Beng, at kay Sister Cor, kay Brother Bong, at kay Brother Edward. Pagpalain po kayo ng Diyos sa kanyang mga trabaho at mga hanap buhay. Ilayo kayo sa anumang uri ng karamdaman at maging sa inyong kaapu-apuhan. I-bless po kayo ng Diyos. Amen. So, salamat po sa Panginoon. At ngayong umaga, sa lahat ng mga OFW, kay Sister Elena Camposano, Sister Renela, at ganun din kay Pastor Amelo din sa lugar ng Japan, at kay Pastor Advance Happy Anniversary ng church po pala sa lugar ng Tokyo, Japan, kay Pastor Melody. Good morning po kay Sister Ma'am Velasco, yan, ng taga Tarlac. Pagpalain kayo ng Panginoon. At ganun din tawag nito, may pa ba ako nalimutan? Kay Brother Nugar sa lugar ng Japan, kay Pastor Edwin Nugar, yan. Salamat sa Diyos. At ganoon din sa lahat ng kapatid ni Sister ni Pastora Melody dyan sa lugar ng Japan at kanyang mga pamangkin. Pagpalain po kayo ng Panginoon ngayong pong umaga. Salamat sa Diyos. Salamat po sa inyong mga panalangin dahil tayo po ay makakapag-live ng tuloy-tuloy. Dahil medyo may signal na dito. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat sa inyong mga panalangin. Salamat sa lahat ng ating mga prayers. Sa lahat ng may karamdaman ay gumaling. Salamat sa Diyos. At salamat din sa aking mga kapatid dyan sa lugar ng Cavite, Laguna, at Quezon. Pagpalain kayo ng Diyos. Ganun din sa aking buong pamilya. Amen.
Tunay nga na ang Diyos ay tapat. Tunay na ang Diyos ay nagpapala. Tunay na ang Diyos. Subalit sa gitna ng ating pong pagpapala, tayo ay sinusubok ng talagang pagsusubok sa ating pong buhay. Amen. At tayo bilang mananampalataya, habang tumatagal ang ating pagdilingkod sa Diyos, talagang minsan dumadaan tayo sa pagsusubok na minsan hindi natin iintindihan, naunawaan. Hallelujah. Meron lang po akong binabasa dito. Salamat sa Panginoon. Ano pa ba? Kailangan nating yan, na Brother Banjo, Brother Janjan dito sa lugar ng Pagbilao, Quezon, at lahat ng kapatiran dyan sa lugar ng Tongko, Tayabas, Quezon, at si Brother Joseph sa lugar ng Lucena City. Pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos ngayon pong umaga. Amen. Sister May, ano yung mga dyan yung kay dahil malapit ang Pasko, magpatugtog tayo ng isang dyan kay Jose Marichan. Salamat sa Diyos. Kung meron po kayong prayer request, mga kapatid, ay ilagay nyo po dyan, i-comment nyo po ang inyong prayer request. At araw-araw tayo mayroong panalangin. Pagdating po ng Sabado, pipilitin ko na makapangaral. Subalit kung hindi ko makakaya, ay puro tayo panalangin. Kaya lahat po ng inyong prayer request, ilagay nyo na po dyan sa inyong pong comment para ating may pag-pray. Amen. At trabaho ni Pastor Jolan, isusulat lamang ni Pastor Jolan. Tapos ay ating pong ipag-pray sa araw-araw at ganoon din sa araw ng Sabado. Amen. So, salamat po sa Diyos. Dahil papasko na. Sa mapagpalang umaga po sa inyo. Malapit na Pasko. Amen. Salamat sa Diyos. Panalangin natin tawag ito. Panalangin natin ang Pasko na ito ay maging pagpapala para sa lahat ng pamilya ng ating Panginoon. Amen. At dalangin natin ang kanilang biyaya at habag ay patuloy na dumaloy sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga hindi naniniwala po sa Pasko ay ginagalang ko po ang inyong paniniwala. Amen. Pero dahil po kami mga Kristiyano, araw-araw din po kami ay Pasko sa amin. Ako'y taka, bakit maraming mga tao yung ayaw nilang maniwala sa Pasko? Pero pagdating naman ng Pasko, namamasko. Ba't hindi na lang tayo maging totoo? Amen. So inuulit ko po, sa lahat ng hindi naniniwala sa Pasko ay ginagalang ko po ang inyong paniniwala. Bagamat ang Pasko ay wala sa Biblia, lagi po nating tatandaan kung bakit may Pasko, sapagkat may Kristong ipinanganak. Kung walang Kristo, ay talagang walang Pasko. Amen. Salamat sa Diyos. At sa mga darating na mga araw, pag-aaralan po natin yan. So, salamat po sa Panginoon. Muli po, salamat sa lahat ng pwedeng sumubaybay sa live streaming na ito. Pagpalain kayo ng ating po Panginoon. Sa inyo pong mga Bible, tayo po mag-aaral na. Kung meron pa ako nalimutan, kina Brother Arvin, sa kanyang nanay na namatay sa lugar ng Samar, Arvin Mansanadi. Condolence po sa inyo dyan sa lugar ng Barangay Sirom. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang kalakasang physical, spiritual, pag-asa ay ibigay sa atin ng Diyos. At ganoon din kay Sister Arlene sa lugar ng Binyan, Laguna. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyo pong pagtatrabaho. At sa lahat ng mga kaibigan nating muli, sa lahat ng kaibigan nating Pastor, Rosal Visayas, Mindanao, at mga OFW, pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Sige, tayo po mag-aaral na. Pakibasa sa Sister May yung aklat ng Genesis chapter 22 verse 1, pababa. Ganito po ang pagkasabi ng mabuting balita. Genesis 22. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham. Narito po ako, tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na isa Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moray.
umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa inyo at ihandog mo siya sa akin. Verse 3, kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog na susunugin. Inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Verse 4, nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng bata ang aakyat sa bundok. Sasaba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Verse 6, ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy na panggatong, dala naman niya ang apoy at patalim at magkasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham, mayroon na tayong apoy at gatong, ngunit nasaan ang tupang ihahandog? Tanong ni Isaac. Verse 8, sumagot si Abraham, anak, ang Diyos ang magbibigay niyon, kaya't nagpatuloy sila sa paglalakad. Pagsapit nila sa lugar na ituturo ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihaga si Isaac matapos igapusin. Nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit, sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko, ngayong handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkaisa kanya ang kaisa-isa mong anak. Amen. Tayo manalangin, Panginoon Diyos, salamat Panginoon, ngayon pong umaga, pinupuri ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ano po nakita mo sa aming buhay, kasalanan, sa Espiritu at sa gawa, sinasadya man o hindi, humingi po kami ng tawad. Dalangin namin, Panginoon, sa oras na ito, ang iyo pong pagsama mula sa simula hanggang sa pagtatapos, tulungan niyo po ako na ikaw ang manguna at magturo, Diyos, sa lingkod. Salamat sa mga makakapanood dito at manonood dito, Panginoon. At dalangin ko ito po'y tumubo at magbunga ng maraming mga mananampalataya at makapagpatuloy para sa iyong gawain, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa oras na ito at dalangin ko kagalak at kasiyahan ng bawat makikinig ito. Salamat o Diyos, muli aking dalangin. Bigyan niyo po ng pag-asa ang mga taong walang pag-asa at ang mga taong walang makain. Bigyan niyo po ng pagkain kung paano kami pinapakain mo, dakilang Diyos. Salamat po sa umagang ito. Linisin niyo po kami ng iyong banal na Espiritu at ikaw po ang manguna at ikaw ang magsalita, Panginoon. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Ang pagtatagumpay at pagpapalat habang at biyaya ay iyo pong ipagkaloob sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Dito po natin makikita mga kapatid, pag-aralan natin ngayon pong umaga yung tinatawag na ang pagsusubok sa pag-aalay o ang paghahandog. Ang pagsusubok sa pag-aalay o ang paghahandog. Dito makikita natin na sinubok ng Diyos si Abraham na ibigay ang kanyang kaisa-isang anak, walang iba kundi si Isaac. At makikita natin dito mga kapatid, hindi nangangahulugan na ikaw ay tapat ay hindi ka nasusubukin sapagkat si Abraham ay tapat. Bago pa tinawag ng Diyos si Abraham na ihandog itong si Isaac, si Abraham ay mayaman na. Marami siyang mga asno, marami siyang mga tupa, marami siyang pwedeng ihandog sa Diyos. Marami siyang pwedeng ialay sa Diyos. Subalit, bakit kailangang ialay ang kanyang anak na si Isaac? Samantalang pwede namang mag-alay ng matabang guya, matabang tupa, matabang toro, matabang baka. At ang sabi ng Bible mga kapatid, nang siya'y subukin, ang sabi ng Diyos kay Abraham, pumunta ka sa lugar ng bundok ng Moria at ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak, ang pinakamamahal mong anak. Amen? At ngayong umaga, nais ng Diyos mga kapatid, yung pinakang mahalaga at pinakaminamahal ni Isaac ay yun ang kanyang ihandog sa Diyos. Amen? Ang Diyos ni Abraham at Diyos natin, Diyos ng mga apostol ay walang iba. Walang pagkakaiba sa ating Diyos sapagkat ang Diyos natin pinaglilingkuran ay isa lamang. Ngayong umaga ay pinapakita dito yung pagsusubok sa pag-aalay, yung pagsusubok sa paghandog kay Abraham. At ang sabi ng Biblia, hindi niya pinagkait ang kanyang anak. At ang sabi doon, maaga pa siya ay bumangon na
para ihandog ang kanyang kaisa-isang anak na minamahal. At ako'y naniniwala bilang tao si Abraham, ako'y naniniwala, masakit ito sa kanya bilang tatay. At habang siya naglalakbay, naniniwala ako ang kabog ng kanyang dibdib ay walang tigil sapagkat malapit na niyang ihandog ang kanyang kaisa-isang anak. Bakit ito'y naihandog ni Abraham? Ang dahilan, una, nandun yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pangalawa, bakit naihandog ito ni Abraham? Sapagkat nandoon yung kanyang tinatawag na pananampalataya na kayang gawin ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Una, hindi niya pinagkait, kaya niya itong ihandog ang kanyang kaisa-isang anak. Ang kanyang pinakamamahal na anak at ang kanyang pinakamahalagang anak. Bakit kaya pinakamahalagang anak? Sapagkat itong si Isaac, matagal nila itong ipinag-pray. Matagal nilang ipinag-pray at ayon sa Biblia, matagal na sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Naibigyan siya ng kanyang anak. At alam natin, ang pangako ng Diyos kay Abraham ay sindami ng buhangin sa dagat at sindami ng bituin sa langit ang kanyang magiging anak. Subalit, ang pinapakita dito yung kanyang katapatan sa kanyang pag-aalay o paghahandog. Ibig sabihin, yung pinakang mahalaga, yung pinakang importante, yung pinakang minamahal, yun ang hiningi ng Diyos sa kanya. Amen. Ilan sa atin bilang mananampalataya, pastor at disciple, makinig po tayo mabuti. Kung tayo kaya ang tatawagin ng Diyos, yung pinakang mahalaga sa iyo, at yung pinakang mamahal mo, at yung pinakang importante sa buhay natin, kaya mo bang ibigay sa Diyos? Kaya ba natin ialay sa Diyos, kagaya ng ginawa ni Abraham? Kaya niyang ibigay ang kanyang pinakamamahal na anak? Kaya niyang ibigay ang kanyang pinakapahalagahang anak, importante sa kanya at mahal niya ito. Amen? At makikita natin dito mga kapatid, ang sabi ng Biblia, maaga pa ay siya ay bumangon na upang ihandog ang kanyang kaisa-isang anak. Maaga pa ay bumangon na. Ibig sabihin sa panawagan ng Diyos, ang sabi ng Diyos, pumunta ka sa bundok ng Moria. Ibig sabihin sa panawagan ng Diyos, mga kapatid, hindi siya nagdalawang isip na ibigay para sa Diyos. Hindi siya nagdalawang isip ialay o ihandog para sa Diyos. Ang hinihingi ng Diyos sa kanya. At ang hinihingi ng Diyos sa kanya ay walang iba kundi ang kanyang pinaka-iisang anak na pinakamamahal at pinapahalagahan. Amen. Ngayong umaga, ano ang pinapahalagahan natin at ano ang pinakang-importante sa atin at pinakamamahal natin? Kung ang Diyos kaya ang mangungusap sa atin, kaya mo bang ibigay? Kaya ba natin ihandog sa Diyos? Amen. Tayo bilang tao, may tinatawag po tayong tatlong bagay. Pag-aralan natin yung pagsusubok sa pag-aalay o pagsusubok sa paghahandog. May tinatawag pong pagbibigay na tinatawag na, hallelujah, Lord, giving by faith. Una, yung giving by faith. Si Abraham, nagbigay siya ng mayroong pananampalataya sa Diyos. Pag sinabi may pananampalataya sa Diyos, susunod dyan yung tinatawag na pagtitiwala sa Diyos. Amen. Bakit malakas ang loob ni Abraham ibigay si Isaac? Bakit malakas ang loob ni Abraham ialay ang kanyang kaisa-isang anak? Bakit malakas ang loob ni Abraham ihandog sa Diyos si Isaac? Sapagkat meron siyang tinatawag na pananampalataya. Giving by faith. Pananampalataya. Ibig sabihin, kahit matagal nang ibinigay ng Diyos si Isaac, hindi pinagkait ni Abraham sa Diyos si Isaac sapagkat alam ni Abraham na kahit ihandog niya ito sa Diyos, kahit patayin niya ito, kaya itong buhayin ng ating Panginoon. Amen. Ilan sa atin ang meron pong mga panalangin na tinugunan ng Diyos. Amen. Nagpe-pray ka, gusto ko magkaroon ng ganito, gusto ko magkaroon ng ganyan, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganyan. Dati wala tayong bahay, nagkaroon tayo ng bahay, wala tayong gamit, nagkaroon tayo ng gamit. Marami tayong mga hinihingi sa Diyos. Subalit alam natin, dapat nating maunawaan, ano mang bagay ang meron tayo, palagi ko po itong ipinapangaral para hindi po kayo makalimot. Ano mang bagay ang meron tayo, ano mang bagay ang meron pinapahalagahan tayo, ano mang bagay ang nasa sa atin ngayon, huwag po tayong makakalimot. Hindi natin ito nakuha dahil sa ating galing, abilidad, o kapangyarihan, o lakas, no. Sabi doon mga kapatid, ano mang bagay ang meron tayo, ito ay galing sa Diyos na dapat nating laging ihandog sa Diyos.
Kapag meron kang bagong gamit, kapag meron kang anumang gamit, ang meron dyan, ilihas mo, ganyan mo yung kamay mo, sabihin mo, Lord, salamat Panginoon sa mga pagpapalang na sa harapan ko, ito lahat ay galing sa iyo. Maging ang asawa natin, maging ang anak natin, yan ay galing sa Diyos. Yan ay alay ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sabi ko, pagdating sa pagbibigay, hindi natin kayang tumbasan ng Diyos. Yung pag-aalay, yung paghahandog. Sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, ibigay mo ang iyong kaisa-isang anak. Binigay ni Abraham. Bakit? Sapagkat meron siyang tinatawag na pananampalataya sa Diyos. Meron siyang pagtitiwala sa Diyos. At alam ni Abraham, bago pa siya tinawag, pinagpala na siya ng Diyos bago pa siya tinawag. At ako'y naniniwala mga kapatid, habang tayo ay naglilingkod sa Diyos, habang tayo ay gumagawa sa Diyos, habang tayo ay nagiging tapat sa Diyos, dadagdagan at dadagdagan at dadagdagan at dadagdagan tayo ng ating pong Panginoon. Higit pa sa ating inaasahan, higit pa sa ating inaasam, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa iyong ninanais. Bakit? Sapagkat nakita ng Diyos kung paano ka mag-alay, kung paano ka maghandog, kung paano ka magbigay para sa ating pong Panginoon Diyos. Amen. Medyo pahahabaan natin ito na kaunti para mas ating pong maunawaan. Sabi dito mga kapatid, maaga pa bumangon na si Abraham at pagkatapos niyang bumangon, ang sabi doon, iaalay na niya si Isaac. Ang sabi ng bata, Ama, nandito na po ang kahoy na ating susunugin bilang panggatong. Nandito na po ang kutsilyo na gagamitin sa pagpatay sa tupa. Nasaan ang ating iaalay? Ang sabi ni Abraham, anak, Diyos ang maghahanda. Hindi sinabi ni Abraham na ikaw ang iaalay, di ba? At matapos nagabusin si Isaac, voluntary si Isaac, ang kanyang anak nagpagapos at nang sinakagapos na at nagsasaksakay na ito ni Abraham, narinig ni Abraham ang tinig mula sa langit. Ang sabi ng Diyos, Abraham, huwag mong ilagay. Kumbaga sa ating panahon, ang iyang batas sa iyong kamay. Amen? Sapagkat nakita ko na ang iyong katapatan. Ang sabi ng Diyos, ano yun? Bigla siya nakakita ng isang tupang nandoon sa isang puno na nakasabit at yun ang kanyang inaalay. Ibig sabihin mga kapatid, minsan meron mga hinihingi ang Diyos. Minsan meron pong tinatawag na, meron din ang Diyos na tinatawag na hinihingi upang tayo ay subukin. Minsan may kinukuha ang Diyos sa atin ng mga bagay para tayo ay subukin ang ating pananampalataya. Kung tayo mananampalataya, tayo magtitiwala pa sa Diyos. Minsan sinusubok tayo ng Diyos. May mga bagay siyang kukunin sa atin, may mga bagay siyang aalisin sa atin, may mga bagay siyang mawawala sa atin. Amen. Bakit? Kasi kailangan nating maunawaan bilang tao. Bilang tao. Ang isang bagay, huwag nating sabihin akin. Akin, 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 akin. Pag sinabi natin akin ang isang bagay, o sa atin ang isang bagay, kapag kaya ay nawala, kapag kaya ay kinuha ng Diyos, kapag kaya ay nawala sa buhay natin, masasaktan tayo. Masasaktan ka. Ang tanong, Pastor, bakit ako masasaktan? Sapagkat ang mga bagay nga ay inaari mong sayo. Pero kung ang isang bagay aariin natin hindi atin at ito ay galing sa Diyos, naniniwala ako, ito ay hindi mawawala. Ito ay hindi tayo malulungkot. Hindi tayo masasaktan. Bakit? Sapagkat alam natin na hindi ito sa atin. Amen? Kaya, sa mga namatayan po sa pamilya lugar, kung ito'y napapanood lamang ninyo, lahat ng bagay ay mayroong purpose ang Diyos, may layunin ang Diyos. Bakit may mga taong nawawala sa atin, maaga pa, bata pa sila ay nawawala na? May mga layunin ang Diyos. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, mabuti man o masama, ay dapat nating ipagpasalamat sa Diyos. Ano ang gagawin ng mga namatay? Magtatampo sa Diyos. Magtatanong sa Diyos. Nasasabihin, bata pa naman, bakit pa namatay? Meron nga pong baby pa lang, pagkasilang, patayin Bakit? Wala na. Halos kinuha na ng Diyos. Amen? Matagal mong hinihingi, minsan mawawala sa buhay natin. Pero minsan din mga kapatid, sa tagal na nating hinihingi na hindi pa dumarating, umasa tayo darating ang ating mga panalangin. Amen! Umasa tayo darating ang ating pong mga panalangin. Hallelujah! Marahil hindi pa ngayon ang tamang oras. Subalit umasa ka isang araw na yan ay ibibigay ng Diyos. Kung paano naging tapat ang Diyos kay Abraham, magiging tapat din ang Diyos sa atin. Bakit? Sapagkat si Abraham ay naging tapat sa Diyos. Kapag naging tapat ka sa Diyos, higit pa sa inaasahan mo ang kayang ibigay ng Diyos sa iyo. Hindi lamang handog, hindi lamang alay ang kayang ibigay sa iyo ng Diyos. Marami pang bagay kapag tayo naging tapat sa Diyos. Una natin po pinag-aaralan yung giving by faith. Si Abraham, inihandog niya ang kanyang kaya sa isang anak sapagkat mayroon siyang tinatawag na giving by faith. Amen? Pagbibigay na mayroon pong pananampalataya. Pag sinabing mayroon pong pananampalataya, kasunod na dyan yung pagtitiwala. Amen? Hallelujah. Pangalawa, natin pong pag-aaralan. 3 lamang po ito. Pangalawa, yung pong tinatawag na
pagbibigay, yung giving sacrifice. Yun, pagbibigay na mayroon pong tinatawag na pagsasakripisyo. Book of John chapter 3 verse 16, ang sabi ng Biblia, ang pusod ng Biblia ay ang talatang ito. Sabi doon, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, nagsakripisyo ang Ama. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Katulad ni Abraham, ibinigay niya rin, inialay niya rin si Isaac. At ganun din sa Ama, binigay niya ang kaisa-isang anak, walang iba kundi si Kristo. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, nagsakripisyo siya sa kanyang pagbibigay. Amen? Nagsakripisyo ang Ama kahit alam ng Ama na ang kanyang anak na si Jesus ay mapapako sa cross. Ito'y nakahula na, nakatalaga na ito sa kanya. Nagsakripisyo ang Diyos, alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. Amen? Dapat natin itong makita, ang pagbibigay ay may kasamang meron po yung kakibat na tinatawag na pagsasakripisyo. Amen? Pag ikaw ay nagsasakripisyo, yan ay tanda na ikaw ay isang totoong Kristiyano. Amen? Pagsasakripisyo, giving sacrifice. Yung una po natin pinag-aralan, giving by faith. Pangalawa yung tinatawag na giving sacrifice. Giving sacrifice. Pag sinabing giving sacrifice, nagbibigay ka ng mayroong pagsasakripisyo. Halimbawa, kagaya ng live streaming na ito. Marami kang gagawin, umaga na, gusto mo magluto, gusto mo na bumangon, gusto mo na magwalis, gusto mo na maghugas kung anong gagawin sa bahay. Pero dahil nakikinig ka ng mabuting balita, ito ang tinatawag na sacrifice, giving sacrifice. Ibinibigay mo ang iyong oras, ibinibigay mo ang iyong panahon, ibinibigay mo ang iyong araw. At dahil dyan, nakikita ng Diyos yan. At pag nakita ng Diyos ang iyong katapatan na tayo laging namamati, nakikinig ng mabuting balita, higit pa sa inaasahan mo kung ikaw ay mayroong trabaho, kayang iangat ng Diyos ang iyong posisyon. Bakit? Sapagkat walang imposible sa Diyos. Hindi ka man nakikita ng iyong amo, hindi ka man nakikita ng iyong manager, nakikita ng Diyos ang iyong pagtatrabaho. Amen? At kapag tayo naging tapat dyan, mga kapatid, nagsasakripisyo ka, ganun din sa atin po pagtatrabaho. Hindi man tayo nakikita, pero nakikita ng boss natin yan. Pwedeng itaas ng Diyos ang iyong posisyon. At pwedeng, pagka itaas ng Diyos ang iyong posisyon, pwede rin itaas ng Diyos ang iyong sahod. Amen? At kapag itinaas ng Diyos ang iyong sahod, huwag kang makakalimot sa Diyos. Huwag kang makakalimot sa Diyos. Lagi kang magpapasalamat sa Diyos. Huwag mong pasalamatan yung tao. Salamat kay ganito, salamat kay ganyan. Hindi, parangalan mo ang Diyos sapagkat ang Diyos ang mas nakakakilala sa iyo. Ang Diyos ang mas higit na nakakaunawa sa iyo. Ang Diyos ang mas higit na mayroong magagawa sa iyo. Amen? Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Una natin pinag-aralan, giving by faith. Pangalawa, ang giving sacrifice. Ibig sabihin, yung pagbibigay, mayroon pong tinatawag na pagsasakripisyo. Amen? Sacrifice. Alam niyo po, sa akin, ako mag-18 years na rin ako nagpapastor. May pangyayari sa buhay ko na tinatawag na isang beses yung pag na-discourage tayo sa ministry. Pero may tinatawag talagang sacrifice. At pag tayo nagsasakripisyo, mga kapatid, maniwala ka, subuko na ito. Pag tayo nagsasakripisyo, tutumbasan ng Diyos ang ating pagsasakripisyo. Tutumbasan ng Diyos yan. Magtiis ka, magtyaga ka. Bakit? Sa iyong pagtsatsaga, sa iyong pagsasakripisyo, sa pagsunod sa gawain ng Diyos, ang mga anak mo, ang asawa mo, ang pagpapalain ng Diyos. Amen? Kasama ang ating buong pamilya. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Si Abraham, naunawaan niya ang pagsasacrifice. Kaya nga sabi ng Diyos kay Abraham, Book of Genesis chapter 22, ang sabi ng Diyos kay Abraham, ihandog mo ang iyong kaisa-isang anak. At hindi siya nagdalawang isip, maaga pa bumangon na siya. Sa panawagan ng Diyos, maaga pa bumabangon na siya. Kaya tayo bilang mananampalataya, mga kapatid, dapat linggo pa lang, Miyerkules pa lang, o kung anumang araw ang inyong pagtitipon, nagsasakripisyo ka na maaga pa dahil sa panawagan ng Diyos, maaga pa, nandoon na tayo. Amen! Huwag tayo magbibigay sa Diyos ng oras na tira-tira. Huwag. Nung ang araw sa birthday yan, hindi pa luto, nandoon ka na eh. Pagdating sa gawain ng Diyos, ayaw mong magsakripisyo. Nais ng Panginoon ngayon pong umaga, mga kapatid, yung tinatawag na giving sacrifice. Tatlo lamang itong ating pag-aaralan eh. Yung una, giving by faith. Pangalawa, yung giving sacrifice. Pero pa pong pangatlo. Dito muna tayo sa pangalawa. Giving sacrifice. Ang pagbibigay ay may tinatawag na pagsasakripisyo. Pag ikaw ay nagmamahal sa isang tao, may tinatawag na pagsasakripisyo. Binibigay mo ang iyong buhay sa kanya, binibigay mo ng buo ang iyong puso sa kanya, nagsasakripisyo ka. At hindi lamang ang buhay mo ang iyong inaalay sa kanya, nagbibigay ka pa ng material na regalo. Nagre-regalo ka sa kanya. Ganon din sa Diyos, mga kapatid. May tinatawag tayong giving sacrifice. Hindi lamang ang buhay natin ang ating inaalay. Roma chapter 12, sabi doon, ialay ninyo ang inyong buhay bilang banal at kalugod-lugod sa Diyos. Matapos mong ialay sa Diyos ang iyong buhay, magbibigay ka naman para sa Panginoon ng mga bagay na
mga material na bagay para magamit sa gawain ng Diyos. Amen? Hallelujah. Giving sacrifice. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ilang kayang ilang kayang Kristiyano ang nagsasakripisyo? Ilang kayang mananampalataya ang nagsasakripisyo? Ilang kayang pastor ang nagsasakripisyo? Alam niyo po mga pastor, sa ating pagsasakripisyo, tutumbasan ng Diyos yan. Nais kong i-challenge ang bawat mga pastor. Marahil ikaw ay gusto mo nang sumuko, nahihirapan ka na sa ministry, marami kang problema. Hallelujah. Huwag mong isipin yung problema, ang isipin mo yung gagawin ng Diyos. Amen. Araw-araw may ginagawa ang Diyos. Araw-araw may ginagawa ang Diyos. Kung gusto nating may ginagawa ang Diyos, gumawa ang Diyos na meron siyang pagsasakripisyo. Nagsakripisyo na ang Panginoon Diyos matagal na. Ang sabi ng Biblia, kung ang kanyang anak nga ay hindi pinagkait sa atin, gaano pa kaya ang ating mga pangangailangan? Amen. Ito ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos ang magpapala, ang Diyos ang magpo-provide ng lahat ng ating pong pangangailangan kung tayo lamang ay magsasakripisyo para sa gawain ng ating pong Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Ang babaeng balo, sa aklat ng Lucas, kung di ako nagkakamali, nang sila ay nagbibigay, makinig kayong mabuti. Malapit na akong matapos. Siguro hanggang 2 na lang to. Nang siya ay nagbibigay, pinagbasda ng Diyos ang mga mayayaman. Ang mga mayayaman, mga paraset, mga eskriba, nagbibigay, naghahandog, nag-aalay, nagsasakripisyo sila, nagbibigay sila ng mga alay sa simbahan at tinawag ng Diyos ang mga alagad. Ang sabi ng Diyos, halika, lumapit ka rito, pagmasdan mo ang mga mayayaman sapagkat ang kanilang ibinabahagi lamang ay ang mga bagay na hindi nila kailangan. At nakita ng Diyos ang isang balo, yung pong naghulog ng 3 kusing sa salitang Tagalog ay yung last na, yun lang ang kanyang pera talaga. Yun lang ang kanyang pera. At ang sabi doon, inihulog niya itong lahat sa offering basket. At ang sabi doon, pati ang kanyang buhay, inalay niya sa Diyos. Ang sabi ng Diyos, pagmasdan ninyo ang babaeng balong yan sapagkat ito ang kinalulugdan ng Diyos. Bakit? Sapagkat nagsakripisyo ang babaeng balong. Hindi katulad ng mga paraset, mga eskriba, ang sabi ng Biblia, sila'y nag-aalay ng mga bagay na hindi nila kailangan. Ilang kaya sa atin, wala po akong intensyong makasakit ng damdamin sa mga may kaya sa buhay. Ako'y natutuwa kapag mananampalataya pinagpala ng Diyos. Amen? Natutuwa ang Diyos kapag mga mananampalataya kanyang pinagpapala. Subalit ang Diyos ay nalulungkot kapag ang mananampalataya ay nakakalibot sa Diyos. Amen? Makinig kayong mabuti. Napakahalaga ng ating pinag-aaralan ngayon pong umaga. At ako'y naniniwala kapag ikaw ay isang totoong mananampalataya, matcha-challenge ka sa hamon na ito ngayong umaga. Ang sabi ng Bible, mga kapatid, kinalugdan ng Diyos ang babaeng balo. Bakit? Sapagkat handa siyang magsakripisyo. Kinalugdan ng Diyos ang babaeng balo sapagkat maliban sa kanyang buhay, ibinigay pa niya ang lahat kung anong meron siya. Giving sacrifice. Kung anong meron siya, ibinigay niya. Amen? Hindi katulad ng mga may kaya sa buhay, may kaya, mayaman, yung bagay na hindi nila kailangan ng kanilang ibinibigay. Kahit yung mga mayayaman na dito sa mundo ito, mga born again na yan. Pagmasdan mo yung kanilang kwarto, meron pang bolt yan dyan. Yung lagayan ng budget, yung lagayan ng pera, kahit yung mga nakakamada ron, hindi man lang nagalaw. Amen? Hallelujah. Pero ang point ko dito, sacrifice, giving sacrifice. Ang babaeng balo nagsakripisyo, hindi lamang sapat na yung siya'y nakakilala sa Diyos, na inalay niya ang kanyang buhay, na maraming Kristiyano ang ginagawa ito. Hindi pastor, nag-alay na nga ako ng buhay eh. Walang-wala na nga kami, magbibigay pa ba kami? 100 na nga lang ang pera ko, 20 pesos na nga lang ang pera ko, 500 na nga lang ang pera ko, 1,000 na nga lang ang pera ko. Last na nga ito, wala na nga makakaan ng mga aking pamilya. Bibigay ko pa ba ito? Kung yun ang pangungusap ng Diyos, bakit hindi? Kaya nga, may tinatawag tayong giving sacrifice. Kahit si Kristo, yung kanyang buhay, hindi niya kanyang ipagkait. Alang-alang sa iyo at alang-alang sa akin. Pagdating sa pagbibigay, hindi ka pwedeng magmalaki sa Diyos. Nasasabi mo, Lord, nagbigay ako. Kailangan, parangalan mo ako. Lord, nagbigay ako. O, ito. Hindi. Ang Panginoon, hindi ganoon. Nagbigay siya, offer niya. Sige, bahala na. Kung ano mangyayari sa akin, sige, bibigay ko ng buhay ko. Alang-alang sa mga tao. Ikaw, pastor, brother, sister, kaya mo bang ialay sa Diyos ang iyong buhay? Na totaling maglingkod ka na sa Diyos, totaling mag-commit ka na ng buhay sa Diyos. Amen? Meron na naman akong pamangkin ba? Pamangkin natin? Pinsan na namatay. Bata pa, na-aksidente sa motor. Pagbangga niya, namatay. Ngayong oras ito, nakaburol siya. Ano ang point mo niyan, pastor? Ang point ko ito, habang bata ka pa, maging tapat ka na sa Diyos.
Hindi nangangahulugan tayo Kristiyano, hindi tayo exempted dito. Amen. Bata pa yun. Ngayon, nakaborn siya ngayon. Sa lugar ng Laguna. Ilang kaya sa atin, kailan mo pa iaalay ang buhay mo sa Diyos kapag kapatay ka na? Ayaw mo magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. Amen. Giving sacrifice. Kaya sabi ni Abraham, Lord, nandito na ang aking anak na iaalay. Inalay niya. Binigay niya. Maaga pa, bumangon na siya. Ilan sa atin, pagka-araw ng linggo, ayaw mo magsakripisyo. Lagi ka ng tanghaling gumising. Late ka nang dumalo. Una ka pang aalis. Kahulihan ka nang dumalo, una ka pang aalis. Sa bawat pangangarang pastor, lagi ka nagmamadali. Ayaw mo mag-sacrifice. Amen? Mabuti pa yung Iglesia ni Cristo. Alas 5 na madaling araw, bumabangon na, nagsasamba na. Ako nung araw, Iglesia ako ni Cristo, nagsasakripisyo kami. Madaling araw, bumabangon na kami para sumamba. Bakit yung pastor inihahamon yung IS eh? Nagiging kahamon-hamon kasi sila. Pero yung mananampalataya, disciple, lalo higit ko ikaw ay manunugtog. Iwasan natin yung maging late, magsakripisyo ka. Giving sacrifice. Magbigay ka ng meron tinatawag na pagsasakripisyo. Amen? Hindi ka tumutugtog dahil ikaw ay gusto mo. Dapat yung gusto ng Diyos. Change topic tayo. Yung babaeng balo, kaya niyang ibigay ang lahat. Kaya niyang ibigay ang lahat. Yes, wala doon tithes. Doon sa mga hindi naniniwala sa tithes. Yes, wala doon tithes. Ang sabi nila, Pastor, kaya namin higitan. Higit pa sa tithes ang aming ibibigay. Huwag ka maniwala dyan. Ako magsasabi sa iyo, hindi mo yan kayang gawin. Bakit? Yung sa 4% ito, hindi ka nga umubray, doon pa sa lahat. Inirerespeto ko yung mga mananampalataya na hindi naniniwala sa tithes. Subalit ako, matapang kong itinuturo yan sapagkat nararanasan ko yan. Kung mayroong kauna-unahang makaranas nito, dapat yung pastor. Kung mayroong dapat matuto nito, dapat yung pastor. Bakit maraming pastor naghihirap? Bakit maraming mga pastor na nagsasakripisyo? Sapagkat ayaw nilang paniwalaan ang salita ng Diyos. Ako, kung ano meron dyan, paniniwala ako. As long na siya ay biblical. As long na siya ay biblical. Kung sinabi dito magbigay ka ayon sa pinasya ng kanyang puso, di magbigay tayo. Kung sinabi dito magbigay ka ng tithes, di magbigay tayo. Wala namang masama dun eh. Ang mahalaga, galing ito sa ating puso at tayo ay nagsasakripisyo. Amen? Tayo ay nagsasakripisyo para sa gawain ng Diyos. Sapagkat alam naman natin na ito'y gagamitin ng isang pastor para sa kanyang gawain. Amen? Kaya tayong mananampalataya, huwag kayong matakot na tulungan ng inyong pastor. Ano man ang ating fellowship, ano man ang ating religion, ano man ang ating fellowship, denominasyon natin po kinabila na gusto kong kayong i-challenge dahil hindi lahat ng nanonood naman dahil hindi lahat na nakakapanood ng live streaming na ito ay kapwa namin kasamahan. Pero lagi po natin tatandaan, magkakaiba lamang tayo po ng pangalan, subalit iisa tayo kay Kristo. Iisa tayo sa Panginoon Diyos. Amen? Iisa tayo. Wag natin sabihin na, sila hindi natin kasama, sila hindi saved. No. Pag gano'n ang ating pagtuturo, wala tayong pagkakaiba sa Iglesia ni Cristo. Maraming pastor ang nalilihis, maraming mga pastor ang habang tumatagal nalilihis. Bakit? Naiisip nila sila lamang yung saved. Ay isipin mo yan. Bago pa lumabas yung fellowship ninyo, marami na. Nakakalungkot naman yung ibang fellowship, di ba? Hindi natin ginagaya yung religion na sila lamang ang saved. Tayo, nagtuturo, as long na sila namumuhay sa salita ng Diyos, ano man ang kanila denominasyon, na sila born again din, save sila. Hindi ito sa pangalan. Balik tayo. Giving sacrifice. Giving sacrifice. Kaya mo ba magsakripisyo para sa gawa ng Diyos? Kagaya ng ginawa ng ating Panginoon Diyos. Amen? Nagsakripisyo siya, handa niyang ialay ang kanyang buhay. At hindi lang ang kanyang buhay. Tayo ay nabubuhay ngayon dahil sa Kanya. Kung anong pagpapala ang meron tayo ngayon, dahil sa Kanya. Kung ano ang tinatama sa blessing ngayon, dahil sa Kanya. Dahil kay Kristo nagsakripisyo para sa iyo at para sa akin. Amen. Kaya lagi tayo magpasalamat sa Diyos. Salamat sa Diyos sa mga mensahe na ito. Una natin pinag-aralan yung giving by faith. Pagbibigay ng mayroong pananampalataya. Amen? Makinig kang mabuti, mananampalataya. Makinig kang mabuti, disciple. Alagad. Elder. Leader. Hindi ka nagbibigay sa gawain ng Diyos dahil ikaw ay naaawa sa simbahan. Hindi ka nagbibigay dahil sa ikaw ay naaawa sa iyong pastor. Mali. Pag ganyan ang pagbibigay mo, mali. Nagbibigay tayo, dapat ganito. Nagbibigay tayo sapagkat handa tayo magsakripisyo. Nagbibigay tayo sapagkat mahal natin ang gawain ng Diyos.
Nagbibigay tayo, tumutulong tayo sa pastor sapagkat mahal natin ang ating pastor. Amen? Nagbibigay tayo sapagkat gusto nating maparangalan ang Diyos. Hindi dahil naaawa tayo. Amen? Well, pangit yung ganong termino. Pangit yung ganong term. Amen? Nakakalungkot na senaryo. Maraming mananampalataya, maraming leader nagbibigay sa pastor dahil sila'y naaawa. Ay, kung ako ang pastor mo, nako, pupukpukin kita. Dapat mong maunawaan, kaming mga pastor, ano man ang aming kalagayan, kami ang pinagpalang pastor. Amen? Kaya sabi ng aking disciple sa lugar ng Abuyog at sa kasama, matindi si Pastor Jolan, kahit bato, kakainin niya. Magpapatuloy yan. Kahit maraming pagsubok, magpapatuloy yan. Kahit walang kain, nakaka-challenge pa rin. Kahit walang kain, nakapagpapalakas pa rin. Kahit walang kain, nakapagpapagaling pa rin. Kahit walang kain, nakapaglilingkod pa rin. Amen? Bakit? Handa tayong magkaroon ng tinatawag ng giving by faith. Meron tayong giving by faith. Pangalawa, giving sacrifice. Pagbibigay na mayroong tinatawag na pagsasakripisyo. Kapatid, kaibigan, nakikita ng Diyos ang iyong katapatan. Nakikita ng Diyos ang iyong pagsasakripisyo. Nakikita ng Diyos ang iyong pagmamahal sa gawain. Ituloy mo lang yan. Ituloy mo lang yan. Nakikita ng Diyos ang lahat ng ginagawa mo para sa gawain. Ituloy mo lang yan. Huwag kang hihinto. Bakit? Sapagkat mayroong nakalaan na matabang tupa. Mayroong nakalaan na matabang guya ang Panginoon. Amen? Sa bawat ating pagsasakripisyo, ang sabi ng Biblia, hindi yan kalilimutan ng Diyos. Amen? Sa matagal mo ng pagsasakripisyo, hindi yan kalilimutan ng Diyos. Kapag ang pastor may nagkamali at nauunawaan mo na siya, ibig sabihin, binibigyan ka ng Diyos ng karunungan na galing sa Kanya. Nagsasakripisyo tayo. Amen? Ganon kabuti ang ating pong Panginoon Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Handa siyang magsakripisyo. Handa siyang tumupad sa Kanyang pangako. Kahulihan pong talata. Take note, kahulihang talata. Aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 8, talatang 8 hanggang pababang talata. Basahin na lamang po ninyo sa inyong bahayan. Take note, Deuteronomy chapter 8, verse 8 to pababang talata. Ang sabi ng Diyos sa mga Israel nang sila'y iniligtas mula sa lugar ng Ehipto. Matapos silang iligtas, bakit iniligtas sila sa lugar ng Egypt? Sapagkat ang gusto ng Diyos sila ay makalaya. Hindi lamang para sila ay makalaya, iniligtas sila ng Diyos, kinuha sila ng Diyos mula dun sa lugar ng Egypt papunta sa Promised Land. Doon sa tinatawag na lupang pangako. Bakit may lupang pangako? Upang maranasan nila ang magandang buhay. Upang maranasan nila ang masaganang buhay. Upang maranasan nila ang masarap na pagkain. Upang maranasan nila makatikim na mga matatamis na pukyutan at gatas. Amen? Ang sabi ng Biblia, maraming gatas doon at maraming pulot. Ibig sabihin, promise lang, saganang lugar. Amen? Mula doon sa Egypt, sa pagkaalipin, iniligtas ang Israel para sila ay magkaroon ng tunay na kasaganaan, tunay na kagalakan. Take note, makinig kang mabuti. Tayo iniligtas ng Diyos. Mula sa pagkaalipin ni Satanas, mula sa tayo pinahirapan ni Satanas, iniligtas tayo ng Diyos upang magkaroon tayo ng tinatawag na buhay at kasaganaan. Amen? Ibig sabihin, ang anak ng Diyos, ang Kristiyano, ang pastor, tayo iniligtas ng Diyos, tayo pinadala ng Diyos sa isang bayan. Hindi para patayin, kundi upang pagpalain ng Diyos. Amen? Kahit lumipat ka ng lumipat ng lugar, kapag ikaw ay naging tapat sa Diyos, iniligtas ka ng Diyos, gagamit ang Diyos ng mga tao, hindi ka para patayin, kundi para pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Amen? Ano man ang iyong negosyo, ano man ang iyong hanap buhay, dadagdagan at dadagdagan at dadagdagan at dadagdagan at dadagdagan ng Diyos ang pagpapalang yan. Bakit? Sapagkat hindi ka tumitigil, hindi ka humihinto, hindi ka sumusuko, hindi ka tumitigil sa iyong pagsasakripisyong pagbibigay para sa gawain ng Diyos. Amen? Ngayon, nang iligtas ng Diyos ang mga Israelita sa lugar ng Egypt, ang sabi ng Diyos, take note, makinig kayo mabuti, at dito nagiging mahina ang mananampalataya. Ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, 600,000 yan, puro lalaki, hindi pa kasama ang babae at saka mga anak. Ganon katindi si Pastor Moises. Amen? Ang sabi ng Biblia sa mga Israel, Moises, sabihin mo sa mga Israel kapag ako ang naglabas sa kanila sa lupain ng Ehipto mula sa pagkalipin at upang sila dalhin ko sa lupang pangako, ipaalala mo ito sa kanila. Ano sabi ng Diyos kay Moises sa kanilang pastor?
Ang sabi ng Diyos sa mga Israelita, makinig kayo. Kapag kayo ay nakatira na sa magagandang bahay, meron na kayong magandang bahay, marami na kayong matatabang baka, marami na kayong, ibig sabihin, pinagpala na sila ang Israel. Ano ang sabi ng Diyos? Kapag kayo'y nakatanggap na ng kasaganaan, kapag kayo'y nakatanggap na ng magandang bahay, nasa ayos lang ang inyong buhay, ang sabi ng Diyos, huwag kayong makakalimot na ako ang nagpalaya sa inyo. Huwag kayong makakalimot na ako ang nagpala sa inyo. Huwag kayong makakalimot na ako ang nagpagaling sa inyo. Amen? Ilang kaya sa ating Kristiyano at mananampalataya, matapos na kayo'y pagpalain, iiyak ng pastor, ipanalangin ng pastor, pagpray ng pastor, matapos ninyong matanggap ang pagpapalang galing sa Diyos, ang bunga ng panalangin ng mga disciple, ang bunga ng panalangin ng mga pastor, ang bunga ng panalangin ng bawat mananampalataya, ilan sa ating Kristiyano, ilan sa ating leader, ilan sa ating disciple, ang hindi ka talaga marunong makaalala sa Diyos. Kinalimutan mo na ang Diyos. Hindi lang kinalimutan, nagmalaki ka pa sa Diyos. Nakakalungkot na senaryo. Kaya salamat sa mga disciple, sa mga alagad. Na matapos kang pagpalain ng Diyos, hanggang ngayon, pinapupurihan natin ang Panginoon. Amen! Palakpakan natin ang Panginoon. Ganon kabuti ang ating pong Panginoon Diyos. Amen? Ganon kabuti ang ating pong Panginoon Diyos. Dapat lagi natin siyang maalala. Sabi ng Diyos, huwag kayong makakalimot. Ako ang kumuha sa iyong kalagayan. Mula sa iyong maraming bisyo, pinalaya kita. Mula sa magulo mong buhay, inayos kita. Mula sa wala kang damit, binihisan kita. Mula sa pagkatao mong walang kwenta, ay nagkaroon ng halaga. Amen? Sabi ng Diyos, huwag kang makakalimot. Ako ang nagpalaya sa iyo. Ako ang nagpala sa iyo. Amen? Mga mananampalataya, huwag tayong makalimot sa Diyos. Huwag tayong makalimot sa Diyos. Huwag tayong makalimot. Magsakripisyo ka para sa gawain. Sapagkat hindi lahat ng natatanggap mo, kapatid, kaibigan, brother and sister, kapwa ko pastor, hindi lahat ng natatanggap mo ay madali lamang ang ginawa ni Jesus. Siya ay nagsakripisyo. Ang pagpapala ay hindi lamang basta yan ibinibigay. Gusto kong i-challenge ang mga mananampalataya. Kung gusto natin ng tamang tao ang ibigay ng Diyos sa atin, maging tama muna tayo. Amen? Hanggat hindi natin itatama ang ating sarili, hindi din ang Diyos magpapadala ng tamang tao sa atin. Gusto natin gumamit ang Diyos ng tamang tao, itama muna natin ang ating sarili. Kailangan nating magsakripisyo. Oh, giving sacrifice. Naalala ko, merong awit yan si Don Moen eh. Nalimutan ko lang yung awit. Yung pinakampamagat. Mga mananampalataya, isang mapagpalang umaga. Good morning po sa ating lahat. I pray na ito'y nakatulong sa atin. Amen? Iyon, kahulihan po. Meron pala. Lord, salamat. Tatapusin ko na sana. Pinaalala ng Panginoon. Pangatlo, at panghuli, yung pong tinatawag na giving by love. Yun. Sabi ng taga Batangas, Allah ay kaigay. Giving by love. Pagbibigay na mayroong pagmamahal. Una natin pinag-aralan, giving by faith. Pangalawa, giving sacrifice. At ang pangatlo, dito na po tayo matatapos, yung giving by love. Pagbibigay na mayroong pagmamahal. Amen? Sabi nga ng isang kasabihan, pwede kang magbigay ng walang pagmamahal, subalit hindi ka pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Amen? Naintindihan natin? Ulitin ni Pastor Jolan. Pwede kang magbigay, maraming tao nang bibigay ng walang pagmamahal. Pero hindi ka pwedeng magmahal ng walang pagbibigay. Amen? Ang lahat ng taong nagmamahal sa Diyos, ang lahat ng taong umiibig sa Diyos, ang lahat ng taong nagnanais na maparangalan ng Diyos, ay handa kang magbigay. Amen? Magbigay ng oras, magbigay ng panahon, etc. Magbigay. Magbigay para sa gawain ng Diyos. Ang taong mapagbigay, kapag kaya na nasa simbahan, kapag ang pastor ay nagtuturo ng pagbibigay, excited siya. Excited siya. Sabi niya, Lord, magbibigay na naman ako. Salamat sa pastor. Magbibigay na naman ako. Tutulong na naman ako. Magsasakripisyo na naman ako.
mananampalataya na naman ako, magmamahal na naman ako. Amen? Yung mga taong giver sa church, ay nako, parang kinikiliti ang puso niyan. Parang kinikiliti ang puso niyan. Kami, bilang mag-asawa, yun ang heart namin eh. Pagdating sa gawain, sige, sacrifice tayo. Tulong tayo para sa gawain, sige. Masarap ang pakiramdam ng taong mapagbigay. Amen? Pero yung mga taong ayaw magsakripisyo, ayaw ng pananampalataya, ayaw ng pagmamahal sa gawain, wala silang sacrifice, ayaw nila magbigay, ang gusto nila, tanggap lang ng tanggap. Naku po, nakakalungkot na senaryo. Ang sabi ng Bible, mapalad ang nagbibigay kaysa sa tumatanggap. Amen? Sabi doon, giving by love. Masarap magbigay. Kahit yung nagbibigay ka lang ng candy sa mga bata, masarap na sa pakiramdam. Ay di lalo na yung nagbibigay ka sa Diyos. Diba? Lalo ngayon, papasko. Bagamat yung iba ay hindi po naniniwala sa Pasko, inuulit ko po ginagalang ko po ang inyong pong paniniwala. Amen? Nirerespeto po namin yan. Ano man po inyong denominasyon, kalagayan, nirerespeto po namin yan. At ang Pasko naman po talaga ay wala sa Biblia. Si Pastor Jola na talaga magsasabi. Ang Pasko ay wala sa Biblia. So, bali tayo bilang mananampalataya, ang Pasko natin ay araw-araw. Amen? At para sa lahat ng mga hindi namamasko dyan, ay okay lang yan. Ang mahalaga tayo, masaya. Huwag tayo mag-away-away. Amen? Tayo mag-sacrifice. Kaya nga, giving by faith, giving sacrifice, at giving by love. Magmahalan. Yung hindi naniniwala sa Pasko, hindi mahalin. At yung mga naniniwala sa Pasko, mahalin din. Amen? Ganun lang naman kasimple. Kung sinabi nga ng Diyos, ibigin mo ang iyong kaaway. Ay yung ang kaaway, pinamamahal ng Diyos eh. Di lalo na yung pastor, mahalin mo. Lalo na yung mananampalataya, mahalin mo. Yung leader, mahalin mo. Amen? Yung ang kaaway, pinamamahal ng Diyos. Ay gaano pa kaya yung mananampalataya? Hindi mo naman kaaway yun. Tinutulungan ka nga mag-pray. Amen? Yun ang nais ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Giving by love. Giving by love. Pag elaborate ko ang salitang pag-ibig na ko po, ay talagang nasusunod na mga pangaral na. Amen? Giving by love. Pag magbigay ka na mayroong pagmamahal sa Diyos. Hindi ka nagbibigay dahil naaawa sa simbahan. Hindi ka nagbibigay dahil naaawa ka kay sister. Hindi ka nagbibigay dahil naaawa ka sa pastor. Nagbibigay ka dahil handa ka magsakripisyo. Nagbibigay ka dahil sa pananampalataya. Pangatlo, nagbibigay tayo dahil sa pagmamahal natin. Amen? Dahil sa pag-ibig natin sa ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon Diyos ngayong pong umaga. I pray na ito'y nakatulong sa ating spiritual na buhay ngayong pong umaga. Pagpalay po tayo ng Diyos. At muli, tayo po'y mananalangin na magpe-pray na tayo ngayong umaga. Sa lahat po ng inyong prayer request, i-comment nyo po dyan sa baba at tayo ay magkaroon ng prayer request. Amen? Good morning to everyone. Pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon Diyos. At nais ng ating pong Panginoon mga kapatid, ang susi ng lahat ng bagay, sabi nga ng isang pastor, love lang. Amen? Love lang. Mahalin, 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 unawain, 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 tiisin, 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 tiisin. Amen? Ganun ang buhay ng pastor. Mamahalin mo kahit hindi mo gusto. Ang buhay ng pastor, titiisin mo, handa kang magtiis. Ang buhay ng pastor, uunawain mo ang bawat mananampalataya. Mga leader at mga pastor. Kaya yung mga pastor na hindi makaunawa sa atin, tayo na lang ang uunawa sa kanila. Amen? Mas kilala tayo ng Diyos, mas kilala ako ng Diyos, at mas alam ng Diyos ang bawat ating sakripisyo at pagmamahal sa kanila. Tayo po'y mag-pray na ngayong pong umaga. Manalangin na tayo sa Diyos. At habang ako'y nagpipray, tayo muna ibabati. Good morning sa ating kaibigan dyan, kay brother. Magpapastor ito eh. Si Brother Arnold Galanza ng Dumaguete City. Amen! Pagpalain ka ng Panginoon dyan, kapatid. Patuloy kang ingatan ng Diyos, ang iyong dalawang anak, si Axie at si Armela Grace, at ang iyong asawang nasa ibang bansa. Pagpalain ka ng Panginoon dyan, kapatid. Brother Arnold at sa iyong pastor, bagamat magkaiba tayo ng fellowship, pagpalain kayo ng Panginoon dyan sa lugar ng Dumaguete City. At ganoon din kay Sister Malu Laurente, at kay Brother Jason ng Sariaya, Quezon. Ganoon din kay sino pa ba? Brother Arvin ng Samar. At lahat ng taga-Samar, good morning to everyone. Lahat, mga pastor, mga manggagawa, lahat, good morning po sa inyo.
At ganun din sa mga taga Leyte, Abuyog Leyte, Sister Pining at Pamilya Camposano, Pamilya Austria, lahat ng pastor dyan, ng mga taga Patter's House, pagpalain ka na Panginoon. At dito sa Luzon, pagpalain po kayo ng Diyos sa lahat ng pastor na aking kaibigan dito. Kaibigan ko kayo. Pero kung inaaway ninyo si Pastor Jolan, nasa sa inyo na yan. Amen? Basta masasabi ko, mahal ko kayo sa gawain ng Diyos at lawakan mo ang iyong pangunawa. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Tayo po ay magpipray na. Ano po ang inyong prayer request? Pwede niyo pong i-comment yan sa baba para ating maipag-pray. Condolence po sa pamilya Lugar dito sa lugar ng Laguna. Condolence po sa inyo. Ganon din, ang pamilya Chua. Pagpalain po ka ng Diyos dyan sa lugar ng Pampanga. Sister Jengjeng, Brother Jonjon, Brother Edward, Kuya Bong, at kay Sister Cor, kay Ate Cor. At sa kanyang anak kay Brother Byron at sa lahat ng mananampalataya dyan, sa kay Sister Teres, hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan lahat. Naging bahagi ko kayo dyan kahit 2 buwan lamang ako dyan at kayo'y napamahal sa akin. Pagpalain ka ng Diyos, ganun din kay Pastor Monching Monteverhen, Pastor Balserico, pagpalain ng Diyos ang inyong mga ministry dyan. Amen? At ganun din kay Sister Beng. Sister Beng, salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng kapatiran natin dito sa lugar ng Tayabas, Quezon, good morning to everyone dyan. Sa lugar ng Tongko, Tayabas, Quezon, at ganun din sa Lucena City, kay Brother Joseph, sa inyo pong pamilya. At dito sa lugar ng Pagbilao, Quezon, sa kay na Brother Janjan at Brother Banjo, sa inyo pong buong pamilya. At sa lahat ng bawat mananampalataya sa naabot ng live streaming nito. At ang mga OFW, Sister, sa mga nasa Saudi, Sister Renela, Sister Elena Camposano sa Japan, Pastor Edwin Lugar, Pastor Melody, at sa lahat ng kapatiran natin dyan sa lugar ng Japan, pagpalain ka ng Diyos dyan. Amen? Hallelujah. Good morning po. So ngayon pong umaga, tayo po ay magpipray na sa umagang ito. Manalangin na po tayo sa Diyos. Okay mga kapatid, ano po ang inyong prayer request? Habang pwede pagmabasa ni Pastor Jolan. Amen. So, salamat po sa Panginoon. Praise God. Isama niyo po pala kami sa panalangin mga kapatid. Salamat sa inyong panalangin dahil tayo makakapag-live streaming ng tuloy-tuloy ngayon po umaga. Araw-araw po ito, abangan niyo po ang live streaming at kumari i-share niyo po ito. Ang ganda ng message ngayong umaga. Ang pinag-aralan natin ay ang pagsusubok kay Abraham. Amen. Ang ating pinag-aralan ay 3 puntos: giving by faith, giving sacrifice, at giving by love. I-share niyo po ito sa inyong kapatiran. I-share niyo po ito. At sa lahat ng mga tumutulong para sa gawain ng Panginoon, ay huwag po kayong hihinto. Patuloy kayong tumulong sa gawain ng Panginoon. Patuloy nating parangalan ang Diyos. Patuloy nating itaas ang Diyos sa pamamagitan ng ating mga pagsasakripisyo. Amen. Hallelujah. Napakasarap na manalangin everyday. Tayo po'y mag-pray mga kapatid. Amen. Lord, salamat po Panginoon sa umagang ito. Salamat sa iyong pabor. Salamat sa iyong pagkilos. Salamat sa buhay ng bawat mananampalataya. Salamat sa buhay na iyo pong pinagkaloob. Salamat sa trabaho. Namin pong trabaho, hindi niyo po kami pinababayaan. Salamat Panginoon sa mga business na ikaw nagpo-provide ng maraming customer. Salamat Panginoon sa iyo pong ginawa. Nakakalanghap kami ng hangin ng walang bayad. Salamat wala kaming karamdaman. Salamat o Diyos na kami nakakilala sa iyo. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sa sakripisyo mo. Salamat Panginoon sa lahat ng iyo pong ginawa at gagawin pa. Panginoon Diyos, Lord, Hallelujah, Lord. Hindi po kami karapat-dapat ngayong umaga. Subalit dahil sa iyong pag-ibig, pagpapalat, biyaya, salamat sa iyo pong sa dami ng tao dito sa mundo, pinili niyo po kami upang kami maglingkod sa iyo. Salamat sa buhay ng mga mananampalataya. Salamat sa nanonood ng live streaming nito. Abutin niyo po ang kanilang pangangailangan higit pa sa kanilang inaasahan.
Tulungan niyo po ang bawat mga pamilya, pagtibayan niyo ang kanilang pagsasama at dalangin namin every Wednesday, every Sunday na kami ay makadalo sa iyong gawain sa lahat ng pagtitipon, Panginoon o Diyos. At ang mga OFW na wala silang pagsambay, makasubaybay sa iyo pong live streaming na ito, Panginoon o God. Salamat po sa buhay ng bawat isa. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa umagang ito, Panginoon Diyos. Na yung pong pagpapalat, biyaya at habag pabor ay laging sumaamin. Ganun din o Diyos, ang lahat ng mga pamilyang nabanggit ko kanina, ang iyo pong pag-iingat sa kanila. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa Diyos. At good morning dyan kay Ate Arlene Alminansa. Atsensa. Yan. Alminansa dati yan. Kapatid ng aking kaibigan si Ramin. Good morning po. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Bless po kayo ng Diyos sa mga taga-Sariaya dyan. Kay Sister Lorna Galang, pagpalain kayo ng Panginoon dyan. Sister Lorna, bless kayo ng Diyos sa inyong buong pamilya. Amen. So, bukas po ulit, alas 5 ng umaga. Patuloy niyo po itong i-share. Bukas po ng alas 5 ng umaga ay meron po tayong live streaming. Araw-araw po ito. Salamat po sa Panginoon. Good morning po. Pagpalain kayo ng Diyos. Pastora Melody, bless kayo ng Diyos dyan. God bless po. Ganun din kay Pastor Bal at sa kanyang asawang Sister Edith. Pagpalain kayo ng Diyos. God bless po. To God be the glory.